Hey guys! Welcome! So, One Piece chapter! Hindi, joke lang. Hindi ako magiging Hindi ako magiging Joy Boy theory. I mean, gusto ko lang yung yeah. Anyway, yun, ninanako ko yun. Joy Boy theories. Kamusta? Anong nangyayari sa buhay natin for this week? Well, for this week, nag-celebrate ako ng this week? Last week? Yeah, this week. Nag-celebrate ako ng birthday. And last week, napag-usapan natin, kung tamad ba ako? Ba? Diba? Ano ba yun? Legit ba yun? Legit bang nangyayari na tamad? Pala. Legit ganyan lang. Tamad ba ako? Diba? And it seems like lumalabas na, yeah, tamad. Diba? Nga, yun nyo, yung live stream content ko, ano talaga, live stream lang. Diba? So, okay, sorry about that. So yun, 'di ba? Kumbaga katamaran nga ba yung mga pinaggagawa ko na nakahiga lang, naka live stream lang, tapos alam mo yon, ang pangalan ko is The Lying Man, 'di ba? So parang yung nangyayari doon is it screams katamaran, and yeah, it seems like lumalabas nga na I am tamad. I am the lying man, 'di ba? So parang nakahiga, tapos nag-expect ako na maka-build ng community habang nakahiga, selling mat. I'm not sure what I'm doing actually. Kumbaga, hindi ko, yung goal ko sa live stream is vague at best, 'di ba? Kumbaga parang maka-build ka ng community and makakuha ng at the moment thoughts, kung ano yung naisip mo, parang gano'n. So, yeah, it screams katamaran, and bandang dulo ng live stream napaisip ako kung meron akong naisip na tanong na nagkulangan tayo ng oras para sagutin, di ba? Yung tanong na yun is, every week ba dapat akong gumawa ng content? Kasi parang yun yung lumalabas yun yung nangyayari. Every week na live stream ako, tapos pagkatapos mag-live stream, gagawa ako ng content, i-upload ko siya, di ba? So tama ba yun? Ano ba yun? Strategy ba yun? Or parang akma ba yun sa gusto kong mangyari in the future na maging catalog ng buhay ko? Parang gano'n. And sa ngayon, yung sagot ko is yeah. Yung yeah. Every week. Kaya siya every week kasi tugma siya dun sa dun sa goal ko na una na makagawa ng or makita ako ng future, di ba? Makita ako sa future ng mga ninuno ko, di ba? So, at first glance, yun yung tugma siya do sa reason kung bakit every week. Kasi ang dami-dami pwede mangyari sa isang linggo, di ba? Dami-dami pwede mangyari sa isang araw eh. Pwede nga magbago yung buhay mo sa isang araw lang. So, paano pa kaya yung isang linggo, di ba? So, paano pa kaya kung 2 weeks? Paano pa kung 2 weeks? Bakit hindi 2 weeks, di ba? Mas marami nangyayari sa 2 weeks. Siguro yung yung pinag-iisipan ko dito is yung memory, 'di ba? Kumbaga, maalala ko ba kung anong nangyari for that 2 weeks to the point na I can make a video out of it. You know what I mean? Kumbaga parang, mas marami nga mangyayari sa 2 weeks. Pero, 2 months, 'di ba? 2 months or 1 month. Pero, maaalala ko ba enough para masabi ko na okay, for the last 2 weeks, nung unang Monday, alam mo yun, kumbaga parang masyado siyang, it feels long. It feels like kung papalipasin ko yung 2 weeks, tapos doon pala ako mag-live stream or doon pala ako mag-upload ng catalog or ng vlog, it feels like, yeah, masyadong maraming mangyayari. Kumbaga masyado. Hindi siya totally sobrang dami to the point na unacceptable, hindi pa parang yun nga, sabi ko, memory. Pero napansin ko din kasi sa memory ko, hindi naman siya perfect. Kumbaga parang may mga moments nga na iisipin ko siya mamaya. Tapos, after a few seconds, na-distract ako ng konti, hindi ko na siya maaalala. Diba? Kumbaga, nangyayari yun in a split second lang. So, in a split second, kaya kong maka-erase ng memory for some reason. Hindi ko alam kung skill yun. Hindi ko alam kung sakit yun. Hindi ko alam kung normal yun. Pero, nangyayari siya. So, what more kung sa buong week? Or what more kung papalagpasin ko na 2 weeks? Sa totoo lang, kaya siya naging 1 week. Kasi nga, nung una,
content strategy siya eh. Kumbaga parang, it's reasonable to think, Ninong Rai, gagayahin ko si Ninong Rai. It's reasonable to think na meron sa loob ng isang linggo, kaya mong makaisip ng content. Kumbaga, sa loob ng isang linggo, kung meron kang content, parang kung pare, isipin mo kung YouTuber ka. Sa isang buong linggo, kung wala kang content, and tawag mo sa sarili mo is content creator, that seems like a very, very long time. Right? Very, very long time. Parang ang tagal-tagal ng moment na yun. Ang tagal-tagal ng, kung papalipasin mo yung isang linggo na wala kang content, kung content creator ka or ano mo yun, YouTuber or live streamer, ganyan, wala kang content for the next 1 week, it's okay kung Veritasium ka. It's okay kung science related na parang okay, pinag-iisipan mabuti kung ano yung kung ano yung sasabihin. Okay, nakaplano siya for this month, alam mo yun. Tapos isa ka lang, Visos, di ba? Si Visos, ang tagal-tagal na niyang hindi nag-upload pero million pa rin yung ano niya. Pero brand na kasi yung mga yun eh. Brand na sina Visos, sina Veritasium, sina Science Lab. And yung content kasi nila is meaningful and deliberate content na meron talaga silang information na binabahagi. Kumari, Quartz Casart, tama yata, Quartz Casart, di ba? Kaya na nagagawa na every week meron silang content or ano mo yun, every 2 weeks yata, hindi ko na maalala kung anong content schedule nila. Kaya na nagagawa kasi mas marami silang ibon doon, di ba? Pero kung isa ka lang naman na ibon na gumagawa ng content, it's reasonable to think na lalo na kung nakahiga lang naman ako, di ba? Nakahiga lang ako dito, mag-live stream, tapos alisin ko yung sounds, alisin ko yung mga pause, tapos i-upload ko. It's reasonable to think na that's easy. You know what I mean? Baga, kung hindi ako magsiset ng goal na every week meron akong content para sa mga ninuno ko, ganyan, masyadong matagal yung moment na lilipas para magkaroon ng value yung sasabihin ko. Example, kumari, sa week na to, di ba? Sa week na to, nangyari yung birthday ko. Diba? Nangyari yung birthday ko, may pumunta kami Dinosaur Island. Gusto kong i-upload yun, pero hindi ko siguro i-upload dito. Upload ko siya malamang sa TikTok para magkaroon ng 1 week or 2 weeks na upload ba? Okay, astig yun, diba? Okay. Kung papalipasin ko yun ng 2 weeks, kumari ka, ay heavily edit ko. Imagine nyo na lang, kung i-heavy edit ko, tapos, kailangan ko ng planning dun eh. Kailangan ko na intro, kailangan ko ng outro, kailangan ko ng kung ano-ano. Alam mo yun? Na-establish na nga natin last week na merong katamaran si The Lying Man. Meron siyang, it seems like yung brand ni The Lying Man is lazy content. Lazy content. I don't know. Hindi ko alam kung magkakaroon ng ganung genre or gumagawa ba ako ng sarili kong genre or it's not even gonna work. It probably is not gonna work kasi ang dami-daming crackdown ng YouTube sa mundo ngayon, 'di ba? Kumbaga nung minsan lang napanood si Luke at si Linus Tech Tip na pinag-uusapan yung crackdown sa casino, gambling, ganyan, 'di ba? So parang low hanging fruit kasi yung mga yun eh. Kumbaga madaling alam mo yun, gumawa ng guidelines around those things. Pero kumari ganito ang content na nakahiga lang ako na nagsasalita na nakipag-usap sa void. Essentially, void for now, di ba? Hopefully, magkaroon ng community in the future. Hindi ko alam. Pero, for now, nagsasalita into the void. Ika-crackdown ba talaga yun ng YouTube? Hindi, di ba? So, sasabihin ba ng YouTube, okay, this is a waste of bandwidth. This is a waste of, ano pa? Storage capacity? Parang gano'n? Maybe in the future magkakaroon ng isang sobrang sophisticated AI or na magche-check i-check niya i-check niya yung bawat isang video kung bawat isang video is entertaining. Sabihin mo na ganun. Entertaining o kaya engaging. Ayun, o kaya yung tipong valuable. O sabihin mo lang yung mga ganung terms. Sabihin mo lang yung mga ganun term na valuable siya. Kumbaga, may kakaroon ng sophisticated enough AI na
ipa-flag niya yung isang content as non-engaging. I mean, in a way, sa TikTok nangyayari na yun eh. Mag-upload ka, kumari ako kasi affiliate ako sa TikTok, diba? Mag-upload ka ng something, for some reason sa TikTok mas masipag ako. Hindi kasi sa TikTok, affiliate na ako sa TikTok. So parang, kahit pa paano, may balik siya. Alam mo yun, kumbaga, hindi gumagana yung non-lazy content sa TikTok. Dito kasi sa YouTube, kailangan mo ng super duper effort and super duper laking audience or content to the point na sobrang ganda ng content mo dapat to the point na papanoorin ka ng 10,000 na tao. Parang ganon, para lang kumita ka ng or para lang makakuha ka ng kahit konti sa YouTube algorithm. Ganon yung YouTube eh. Pero sa TikTok kasi, makakuha ka lang ng enough followers and then mag-promote ka ng mag-promote. Araw-araw, promote ka lang ng promote. Minsan nga, gagawin ko, magpo-promote ako ng isang item for this week. Tapos, next week, isa na naman. Tapos, isa na naman. Tapos, minsan, babalikan ko pa. Merong mabibenta eventually. So, parang, merong incentive sa TikTok na mas maging engaging, na mas maging valuable instantly. Kumbaga, almost lahat ng bagay sa TikTok, it seems like it's an instant thing na parang dapat maano siya, dapat agad-agad siya. Alam mo yun, kumbaga, kung nawawalan ako ng ilaw pag nandito yung kamay ko, no? Tapos babalik ko nandito. Okay, nice. Anyways, tangent yun. Nagkaroon na ako ng tangent. Sa TikTok, merong invested yung AI niya na maging immediate yung mga feedback ng lahat-lahat. Diba? So, pati yung affiliate niya. Makakuha ka ng sufficient enough followers, magiging affiliate ka. Magagawa mo yun in a few days, a few weeks. Depende kung gaano ka kasipag. And then, pwede ka nang kumita. Pwede ka nang, pag may bumili dun sa link mo, and merong bibili sa link mo, kikita ka kahit pa paano, diba? Huwag nakiga ka lang, okay fine, bumili ka ng product. Hindi pa umabot sa point na yung binili kong product is mas marami akong kinita kaysa sa binili kong product. Hindi pa nangyayari yun. Hindi pa umabot sa point na may ROI ako. Pero the mere fact na kaya kong gawin yun in the span of 2 months of doing TikTok, na merong bumabalik, na merong alam mo yun, merong kahit papaano meron ako nakukuha sa TikTok. I think that's kaya siguro hindi ako lazy content. Kaya hindi ako pagdating sa TikTok, hindi ako the lying man, hindi ako nakahiga lang. Pero dito sa YouTube kasi, dahil nga gusto niya ng crazy amount of effort, and then bibigyan ka niya ng lang. O napakaliit na incentive, napakaliit ng incentive para gumawa ng YouTube content. Oo, sa panahon ngayon. Hindi ko alam kung anong itsura niya. Kasi nga, una sa lahat, wala namang bibili, wala ka namang bebenta, 'di ba? Kung magre-review ka ng something sa YouTube, lalabanan mo lahat ng mga nagre-review sa YouTube. Whereas sa TikTok, kahit labanan mo sila, okay lang kasi meron kang unique eh. Ikaw lang 'yun eh. Alam mo 'yun? Kumbaga, yung may isip mo, valuable 'yun sa TikTok. Whether malaki yung audience or maliit, meron siyang value sa TikTok. Sa YouTube, it seems like uniqueness doesn't really matter. Kasi, kumari, nanonood ako ng mga anime or, hindi naman anime, commentary style YouTube content, diba? So, kumari, sino ba yung sikat na, kumari yun, Kurt Kasart, diba? O kaya, sina Linus, pag nagki-clip sila ng mga one show nila, kung papasayin mo, halos lahat yung commentary o kaya information giving siya, diba? Magkaiba yung style ni Kurt Kasart tsaka ni Linus, pero yung intent nila is the same. Yung intent nila is the same, to give me information in an entertaining way. Na-entertain ako sa kanila in different ways, diba? Pero meron silang skill meron silang galing na it seems like kailangan ko ng years and years and years and years to build that skill, to build that relationship with the audience. Alam mo yun? Years and years. Years and years and a lot of skill and a lot of effort and a lot of everything that I am para lang bumalik siya ng konting-konti. Yun yung nararamdaman mo sa YouTube. Pero sa TikTok, yung
yung kung ano ako, kung ano kaya kong ibigay sa TikTok, ibabalik niya. Alam mo yun? So, yeah. ano siya? Kung ano yung in-effort mo sa kanya, ibabalik niya rin yun. So, meron pa rin balik yun. Kahit na yung effort mo is matindi or effort mo is sakto lang, babalik niya yun. Ibabalik ng TikTok yun. Dito sa YouTube, ibabalik niya na kapag sobrang hindi ng effort mo. Pag hindi, hindi. And I understand that. Kumbaga yung incentive dito is engagement. Yung incentive dito is attention. Kumbaga, yun yung pinaglalabanan. Isipin mo na lang, sa YouTube's perspective, no? Kung every week akong gumagawa ng content, ipupush niya. Tatry niya naman. Nakikita ko naman na tinatry niya i-push yung content ko sa audience. I don't know kung sino audience na gustong nakikinig sa isang taong nakaigalang. Tapos, wala naman talagang pinag-uusapan na, hindi naman talaga tayo nag-uusap o sa political science, hindi naman tayo nag-uusap sa economy, yung oil sa Pilipinas, yung oil sa buong mundo, hindi naman natin pinag-uusapan yun, di ba? Yung mga hot topics ngayon. Nagsasabi-sabi lang, si The Lying Man, nakahiga, tapos nagsasabi-sabi. So, ano yun? Anong audience yun, di ba? Ang hirap niyang hanapan ng audience. So, sa YouTube's perspective, titignan niya lahat ng preferences ng lahat ng viewers niya. Kasi viewership is king eh. Kumaga, attention is king pagdating sa hindi man content eh, kasi i-reuse niya yung old content. Kung if it means ibabato niya sa yung old content ng ibang tao, if it means na yung taong manunood is magstay sa YouTube, ganun siya eh. So attention is king, hindi content is king dun sa YouTube. Tama ba yung sinasabi ko? Pinag-isip ako tama yung sinasabi ko, no? Kasi nga, attention is king. Para kasing laging sinasabi na content is king eh. So ngayon, pinag-iisipan ko kung sobrang tama ba yun to the point na uncontestable ba siya? Na parang, kung merong magandang content, may manunood. Pero, totoo ba yun? Or, kung merong manunood, merong gagawa ng content. Sino bang nauna? I guess nauna yung mga, technically speaking, nauna yung YouTube kasi nga, nag-upload siya ng yung mga pinakaunang YouTube, di ba? YouTube videos. Tapos, nag-viral sila. Alam mo yun? Technically, ganun siya eh. Pero, pagdating sa money making, pagdating sa attention seeking, naunang na-addict yung mga tao eh. Kasi gagawa lang naman ng content yung mga tao nun. Kumari sina Markiplier, di ba? Sina Davey, 501, at kung sino-sino pa ng mga old school, sina MatPat, di ba? Nagawa lang sila ng content na kung ano yung best nila eh. Alam mo yun? Hindi ba nila alam yung audience nila? Basta kung ano yung humor nila, kung ano yung naisip nila, gagawin nila yun. And then, nakabuild sila ng audience. Nakita ng YouTube yun na, wait lang, dumadami na yung nanonood sa YouTube. Dumadami na yung nanonood ng content ng mga to. So, ipupush ko siya. Gagawa ko ng algorithm na yung mga same content na katulad na kay Markiplier, na hindi si Markiplier, ilalagay ko sa feed ng ibang tao, di ba? So, yun ang nangyayari na nagkakaroon ng feedback loop yung YouTube niyan, yung algorithm na okay, pinapanood to ng tao. Nakikita niyo ba? Viewership is king. Kung hindi nangyari na kahit na nag-upload kasi mayroon pa rin nag-upload sa iba't ibang streaming platforms nun eh. Pero nanalo yung YouTube kasi nga naisip niya napansin niya early on na merong attention, na merong tinatawag na attention tsaka retention. Kumbaga, ayun, engagement. Hindi ko alam kung gamit yung engagement. Hindi ko alam kung gaano kagamit yun. Pero yung attention tsaka retention na parang ang tagal-tagal niyang pinapanood to for some reason. Ito yung pinapanood niya lagi for some reason. Parang ganoon, di ba? So, dahil doon, napansin agad yun ng YouTube. And it seems like napansin agad din yun ng TikTok naman. Parang attention. So, yun nga lang sa TikTok, mas mabilis lang talaga yung balik. Mas mabilis lang talaga yung dopamine hit sa TikTok. Mas mabilis lahat sa TikTok. Sobrang bilis. Kailangan araw-araw talaga doon. Hindi siya pwedeng talagang araw-araw dapat may content ka. Hindi naman brand new content talaga na parang, may shattering content na tulad dito sa YouTube na dapat
sobrang effort. Sabi ko nga, di ba? Hindi natin i-rehash. Napansin niya yun na mayroong attention somewhere. Merong audience somewhere. So, audience is king. Ipupush ng YouTube yung mga content for those audiences. Gets nyo ba? So, audience is king. Customer is always right. Nandun pa rin yun. Totoo pa din siya. Wow. Kailan ba hindi magiging totoo yung customer is always right? Siguro kapag merong, crime. Kapag may crime na pinag-uusapan. Okay. That makes sense. Na dahil sa audience, kung gagawa ka ng content para sa audience, kung hone mo yung content mo to the point na ma-visualize mo kung sinong nanonood sa content mo, my gosh, that's a valuable asset dito sa YouTube. And I dare say na it's the only asset that you need. Kasi pwede mong i-monetize yun. Pwede ka nang makagawa ng content. Pwede ka nang gumawa ng kahit anong content as long as yung content na yun is built for an audience, di ba? So, pag-isipan natin kung tugma ba yun sa sinasabi ko na every week ako mag-upload. Yeah, tugma din yun sa every week ako mag-upload. Kasi nga, every week, nakaka-build ng audience. Kumbaga, sabihin na natin merong 10 na manonood dito sa live stream na to. Mapapansin lahat yun ni YouTube eh. Ano siya nanood, ano yung moment na pinanood niya, mga ganyan, di ba? And kapag pansin niyang yun, for sure, nabibuild na niya kung ano yung mga klase ng tao na pwedeng manood or pwedeng maging part nitong experiment na ginagawa natin. Di ba? Ginagawa ko. Na nakainga, ako gumagawa ng content. Di ba? Hindi ko alam kung gaano katagal yun. Siguro 1 taon, 3 taon. Imagine nyo lang 1 taon, 2, 3 taon. Pero, it's okay kasi 1 taon, 2 taon na nakahiga na gumagawa ng content. That's okay. That's good. That's not a slight to anything. Hindi yun dapat ikabahala. Alam mo yun na parang haabuti pa ng 3 taon bago lang sumikat. It's okay. Kasi nakahiga ka lang. Alam mo yun? It's okay. It's good. You're good. Parang yun. Actually, I don't know. And I'm in it for the ride. Yun lang yung Yun lang siguro yung sure ako na kung saan man pupunta to, makabuo man ng audience o hindi. At the very least, magamit ko man lang sana yung skill ng improvisation, improvised conversation dito. Sabi nga niya, di ba, The Office, Michael Scott. Improvisation. Yeah. Yun lang. Kung mayroon man akong madala dito sa experiment na to, it's improvisation na makapag-isip ako ng sasabihin, ma-hone ko kung paano ko sasabihin yung mga bagay-bagay. I think nasasabi ko na yun before. And, hindi ko naman talaga pinapanood yung previous, yung content, previous live streams. Yung unang live stream, yun lang yung pinanood ko. Kaya, nandun yung mga reasons. Alam mo, malalim kasi yun eh. So, yeah, every week. Dapat bang every week? Yes, if anything, para sa algorithm. And, at the same time, para sa goal na hindi masyadong overwhelming kung gaano kadami yung mangyayari. Huwag mapag-uusapan pa rin natin siya in a reasonably thinking way. Ayun. Yeah, I think it makes sense na every week so far. Yeah. Ngayon na-establish na natin na dapat nga every week. Ito ba dapat talaga yung format ko? Na, hindi. Huwag yun. Nakahiga ba dapat? Yeah, nakahiga ba dapat talaga? Bakit ba ako nakahiga kasi? Oo nga. Hindi ko alam kung na-expect ko na ng 100% o parang na-justify ko na siya eh. Alam mo yun? Hindi ko alam kung na-justify ko na siya ng unang video or something. Pero sige, bakit ako nakahiga? Yeah, that's a good question to have. And as always, I am the Lying Man.